pa, panoorin naman natin ito. O, pasok, pasok, pasok! Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ginoong Pangulo, ito pong sunod-sunod na araw, lumalabas po ang mga mapaggawa ng chismis patungkol po sa mga Pangulo daw na nagtraidor sa inang bayan. Una po dyan, gumawa po ang ating kasama ni Senator Jinggoy Estrada ng pagtatanggol sa kanyang ama. Sumunod din po, pinagtanggol din po ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang sarili patungkol po dito. Ngayon naman po ay binabakbakan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No. Nais ko lamang pong ipaalam na kahit kailan, hindi po nagkaroon ng pag-uusap ang bansang Chino at ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol po sa pag-aalis ng MV Sierra Madre diyan sa Ayungin Shoal. Ito po ay pinatunayan din ng ating dating kalihim na si Medialdea patungkol po rito. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating pong dating Pangulo ay master sa geopolitics at hindi po siya kailanman ibebenta ang Pilipinas. At katunayan, sa panahon po niya, nagkaroon tayong ng napakaraming assets po natin sa Armed Forces of the Philippines, maging himpapawid, karagatan, katihan. Sa panahon po niya, nagkaroon ng maraming assets ang Coast Guard. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating dating Pangulo ay siya po ay nagtanggol ng ating soberenya. Hindi po kailanman siya magiging traidor. Maraming salamat po. Ayun na nga. So, nag-privilege speech po si Senator Robin Padilla. At nakakatuwa dahil tama ho yung kanyang sinasabi. Kasi alam niyo itong mga nakarang araw dahil nga doon sa issue na sinasabi ng China kesyo meron daw kasunduan ng Pilipinas at sila, ang China, na tatanggalin ho yung barko na yan, yung Sierra Madre na yan na barko. So, napagbintangan dyan si Erap. Pinagtanggol naman yung ng anak nila. Napagbintangan din dyan si Gloria. Nagsalita na rin si Gloria. Sabi ni Gloria, hindi, wala akong kinaugnayan dyan. At ito, mabuti, kiniklear na ni Senator Robin kasi kung maalala ninyo, nakausap ni Senator Robin itong nakaraan. Kung kailan nagpunta kami, naghatid kami ng ng helmet kay Pangulong Duterte. Kitang-kita naman po natin na wala pong talagang sinabi o nagkaroon ng kasunduan between PRRD and Xi Jinping na, oy, iba, so, ano namin yan, aalisin namin yan. Kaya ang tanong na lang dito ay, sino ang kausap ng China? Maaring guni-guni nila o baka naman yung mahilig sa talikuran. Di ba? Hindi kasi isipin mo. Ito lang. Kaya ako noong una, nung mga rami nagbibintang kay Estrada, mukhang hindi rin ako naniniwala eh. Okay? Di ba sinabi ko nga sa inyo, ang nagsabi niya si Roberto Tiglao, di ba? Syempre, bata ni Gloria yun eh. Kaya hindi rin ako naniniwala. Bakit to? Kasi kung merong kasunduan between the President of the Philippines and the President of China, di sana dokumentado yan. Naintindihan natin? Kaya hindi ako masyadong naniniwala doon sa presidente natin. Hindi naman siguro tanga yung Chinese president na si Xi Jinping na sasabihin niya na maniniwala lang siya basta-basta sa presidente. Di ba? Ibig sabihin, kailangan lahat siya nasa kasulatan. May DFA eh. Oh. So may kasulatan dapat siya, DFA, unless maglabas ang China. Hindi natin alam. Di ba? Between kung si Erap o kaya si Gloria, at lalong-lalo na ang presidente natin na si Pangulong Duterte. Napaka-imposible, di ba? Ang posible ay kung meron silang kasunduan sa tinatawag nga nilang back channel. Yun ang sa tingin kong malaking posibilidad na meron talagang nakipag-usap na inauthorize ng isang presidente just to talk to them
para mangako ng something, pero hindi naman pwedeng ilagay sa document. Bakit? Kaya nga ho tinatawag na back channel eh. It's legal, okay? Sabi nga nila, legal ho yan. Kaya lang, minsan pinapadaan sa ganyan para magkaroon ng buladas, tapos wala sa papel para tago. Di ba? Eh malay natin, meron talagang nakipag-usap dyan. Di ba? Nangako, ito, suportahan nyo ako sa kampanya ko pag gusto kong tumakbong vice president. Di natin alam, ha? Ako ang pinadala ng presidente, ha? Para makipag-usap sa inyo. Naniwala naman yung China. Talaga? Sabi, sige na nga, okay. Tatanggalin niya yan, promise niya yan, ha? Ayun. Kaya ngayon, pinagpipilitan nila. Kaya nga, yun lang yun eh. Simple lang. Kung presidente yan, sigurado may dokumento yan. Dadaan yan sa DFA. Di ba? Ito na nga, sinabi, kinlaro na hindi si Gloria, hindi si Erap, hindi si Pangulong Duterte, kinlaro na ni Senator Robin yan. Malamang talaga yung nag-back channel dyan. Alam na this. Di ba? Sigurado yan. Kaya China, sabihin nyo na kung sino nangako sa inyo. Na magkaalaman na. Nang ipapatapo namin yan sa Timbuktu. Hindi, alam mo kung sino man yung nagsabi dyan, ipatapo natin doon sa island na yun. Siya magbantay. Ikaw naman nagbigay niyan, di ba? O sige, diyan ka na. Tingnan natin kung sino yan. Kasi maraming hinala dyan na si, si ano yung pangalan nun? Si Trililing ba yun? Hindi. Ano pangalan nun? Kayo na ang bahala. Kung sino talaga. Dapat talaga klaruhin ng China ito kung senador ba yun o presidente nangako sa kanila. Naku po, malupit yan, ha? Sana magkaalaman na. Okay? Ito pa. Nako. Eto, Eto, nako. Yung maagang revelasyon ni Bobby Tiglao na sabi niya ang nakipag-usap daw, di umano, alleged pa lang naman, walang iba kung hindi si former President Erap o si Estrada sa China. Okay? Agad naman po itong tinutulan ng kanyang dalawang anak. Uy, nagkasundi dalawang anak. Finally. Biro lang. Senator Jinggoy, Senator JB. Buti naman nagkasundo. Hindi, alam mo, nagkakasundo sila pag pinagtatanggol nila ang kanilang ama. Normal naman po yan. At ayan na nga po, at sila po ay dinipensa ang kanilang ama at nagbigay sila ng dahilan kung bakit imposible yan. Kasi 'di ba ngayon ang sinasabi ng China, kaya daw binomba ng tubig yung ating nagre-refill o yung parang nagdadala ng supply doon sa yung sa barko natin na yon, ay dahil daw may kasunduan. At hanggang ngayon parang tayo pa daw ang hindi sumusunod. Na kesyo may verbal agreement daw na sinabi daw ng Pilipinas. Hindi natin kilala kung sino yon. Maraming pinagbibintangan isa na nga rin pinagbibintangan dyan si Trillanes, pinagbibintangan dyan si Estrada, na nakipagkasundo at actually, ang sabi pa nga, ipinagpatuloy pa nga daw ito nung panahon ni Pinoy. Okay? AK907, maraming salamat po. At nung pinagpatuloy daw ito ni Pinoy, yun na nga, dire-diretso po yung kanilang problema. So, ngayon, parang ini-impose, di ba, ng China na talagang, hindi, may kasunduan tayo, walang ganunan. Bobombay namin kayo ng tubig, ha? So, yun ang kanilang, sinabi. Ngayon, ito po, pinagtanggol po ito ng kanilang anak na si Senator JB at Jinggoy. Panoorin natin tong balita na ito, ha?
Nagsisisihan kung sino ba ang nangako sa China na aalisin sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. May nagturo kina dating Pangulong Erap Estrada at dating Senador Antonio Trillanes. Nako! Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa isang kolumn ni Rigoberto Tiglao sa pahayagang The Manila Times, pinangalanan niya si dating Pangulong Joseph Estrada na siya raw nangako sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong 1991. Kahit verbal commitment lang, ilang beses daw itong nabanggit sa mga dokumento. Nagpakita rin si Tiglao ng ilang confidential memoranda na galing umano sa Department of Foreign Affairs. Dito raw Actually, yung nilabas niyang, kasi binabasa ko medyo malabo, hindi ko masyado mabasa yung nilabas niya sa Manila Bulletin na kesyo doon kino-confirm na meron daw kasunduan si Estrada at ang China na tanggalin yung BRP na yan. Although wala namang official na parang documents na tayo'y umagri. Okay? So, yung document na yon parang sinasabi lang na meron kasunduan between the president. So, hindi pa rin natin may masabi kung ito pa ay legit, di ba? Kasi confidential daw yung document na yun. Ewan ko nga, sabi ko, kung confidential, bakit na ilabas? Bakit lumabas ito? Paano nakuha ito? Banggit na may pagpupulong na naganap noon sa pagitan ng ilang opisyal ng Pilipinas at China, kaugnay sa pagtanggal ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Agad naman itong pinalagan ng mga anak ng dating Pangulo na sina Senators J.V. Ejercito at Jinggoy Estrada. Sabi ni Senator J.V. That's very inconsistent. Okay. And common sense tells us it was President Joseph Estrada who ordered that PRP Sierra Madre be grounded in Ayungin Shoal. So paano namang siya rin ang magsasabi na Hindi, tsaka ang tanong dyan, umaandar pa ba yun? Hindi, kasi siguro, pwede naman siguro sabihin ng mga Estrada yun. Una-una, paano natin ipapangako nga alisin yun doon, di na nga umaandar yun. Kita nyo nga itsura nung kalakalawang na Hindi natin talaga alam kung ito po ay sinasabi nga ni JB, ang sabi mismo daw ng Pangulong Estrada, pinapag-ground niya doon. So, paano mangyayari kung pinapag-ground niya doon yung BRP na barko, tapos sasabihin na may kasunduan na aalisin? Di ba? Paano nangyari yon? to remove it na magkakaroon ng commitment. Naging matapang nga raw ang dating Pangulo at ipinaglaban ng Pilipinas sa pinakamakapangyarihang bansa sa Asya. We had the balls to fight for our sovereignty and our territorial integrity. Diba? Kahit pa paano, meron siyang balls to claim our territory against a superpower. Hamon naman ni Senator Jinggoy sa China. Name names. Because we are also at a loss. Actually, maganda yung challenge niya sa China. Yan ang talagang pinakamagandang challenge, di ba? Na kasi ito naman China, sana magsalita sila. Sino ba yung kausap nyo? Baka mamaya... Hindi, di ba? Mahirap naman lagi silang nagbibitaw ng may kasunduan sa Pilipinas. Bakit hindi nila sabihin? Kanino bang presidente kayo nakipagkasunduan? Di ba? Kaninong panahon ba yan? Kasi lalong-lalo na sa Pilipinas, pag nagbago presidente, bago-bago desisyon. Kaya dapat sabihin ninyo. Also in limbo kung sino talagang nangako. Nauna na rin sinabi ni Orly Mercado, dating Defense Secretary noong Administrasyong Estrada, na wala silang anumang pinangako na tanggalin ng BRP Sierra Madre. Sa isang panayam naman, hinamon... Kaya lang, alam mo, kaya ang hirap minsan paniwalaan yung mga politiko katulad nun ni papasensya ka na, dating Senator Orly Mercado, di ba naalala nyo? Nung panahon ni Erap, bumalimbing yan nung babagsak na si Erap. Isa yan sa mga bumitaw kay Erap. Kaya minsan nakanghirap pa paniwalaan. Ito naman si Enrile, ganun din. Hindi naman sa kini-question natin ng integridad nila ha. Pero 'di ba, kung maalala ninyo, si Enrile isa yan sa masasabi nating nagmitsa ng revolusyon. Tapos ngayon, todo-todo naman sip-sip sa ating Pangulong Marcos. So hindi natin alam kung ito bang mga to na nagsasalita because they are politicians o talagang alam nila yung nangyari.
Ako nga medyo ano pa ako kay Bobby Tiglao. Although very credible naman yung tao, magaling magsulat, matalino, very professional. Kaya lang, don't forget na si Bobby Tiglao ay bata yan ni Gloria. At talagang panahon ni Gloria, may, alam naman natin, di ba? Kaya nga nagkaroon ng mga EDSA, ano ba yun? Pang ilang number na ba yun? EDSA 2 na yun, yung kay ERAP, di ba? Tapos ang naupo si Gloria. O tapos yung, basta, alam naman natin yung mga pangyayari na yun na magkaaway si Gloria tsaka si ERAP. At itong si Bobby Tiglao nagsilbi sa pamahalaan ni Gloria. So, hindi natin masabi kung ito ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong... Kasi, ewan ko tandaan natin, ang parang lumalabas doon sa article ni Bobby Tiglao, parang si ERAP, tapos parang pinagpatuloy ng Aquino administration, something like that. So, parang sabi ko nga, nung panahon ni Gloria, wala? Ano nangyari? Hindi, parang ganun di ba? Parang, bakit ganun? Kaya nga minsan, nakakatakot. Dahil sila ho ay may politika, hindi natin alam. Ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang China na pangalanan ang dangako sa kanila. Tanong ni Enrile sa Beijing, si dating Senador Antonio Trillanes daw ba ang tinutukoy nila? Si Trillanes ang naging negotiator sa back-channel talk sa mga opisyal ng China noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero itinanggi ni Trillanes ang paratang ni Enrile. Wala pong pinangako, at least dun sa time po ni President Aquino. At dapat China ang magsabi, sino nangako sa inyo? Yun na nga Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, ako ito lang basa ko dito. Sana tayong, ito mga politiko natin, wag muna magturuan na magturuan. Kasi baka mama, eto hindi naman sana nga pero baka mama, divide and conquer ang ginagawa ng China sa atin. Tingnan nyo, turuan ng turuan. Yung mga politiko natin ngayon, kung sino, si ganito ba, o si ganito ba, o si ganyan, na nagpangako, ganyan-ganyan. Baka mamaya, nag-iimbento lang yung China. Di ba, naintindihan nyo ibig ko sabihin? Hindi naman sa inaano ko yung yung China, pero parang gano'n na nga. Huwag naman agad tayo maniwala na meron talaga. Kasi ngayon, nagtututuruan di ba? Nagtututuruan tayo kung sinong politiko nangako. Although, both of them may claim. Di ba? May claim na hindi daw sila. Tapos may claim naman si Bobby Tiglao na si Estrada. Mas maganda siguro kaysa sa pag ang pilitin na lang natin magsalita yung China. Dali natin sa Senado, biro lang. Sasabihin na naman ng mga naggagaling-galingan. Di ba? Kaya hindi, pero alam mo maganda niyan. Kausapin, yun talaga sa akin eto ang gulo-gulo na sitwasyon na yan, di ba? Ang gulo-gulo na sitwasyon ng dapat talaga, instead na si Pangulong Marcos pumunta sa Amerika, puntahan niya talaga si Xi Jinping. Upo silang dalawa doon. Sino ba talaga? Sino ba talaga? Sige nga, sabihin mo nga sa amin, sino nakipag-usap sa inyo? Yung mga ganun lang kasimple, ba't di pa gawin? Sino ba? Sino kausap mo? Sino? Baka naman yan. Baka love scam lang yung kausap mo. Di ba? Ang hirap Definitely, hindi isang senador yan. Dapat presidente yan. Kaya ang sinasabi ko rito, kung meron at meron nangako dito, Ay, si Duterte na naman! Alam mo ito si Trillanes, porket na-deny lang kasi ito Talagang grabe init ng ulo niya kay Duterte. Lahat na lang ididikit niya kay Duterte, no? Para si Atty. Libayan to. Layo na ng usapan, si Tulfo na naman may kasalanan. Ngayon ko lang napagtanto na ito si Trillanes, para pala si Atty. Libayan. Lahat na lang, obsessed na obsessed. Obsessed to kay kay Pangulong Duterte, 'di ba? Laging buang bibig niya, Duterte. Nagpapahinga na nga yung mama, relax na nga lang tapos si Duterte pa rin. O, di ba? Parang si Atty. Libayan. Si Atty. Libayan, lahat na lang, iba issue, kasalanan ni Tulfo. Talpo yan. Talpo yan. Talpo.
Yeah. Oh. Tama, parang si Katapang obsessed kay Bantag. Talagang puro si Bantag may kasalanan. Si Trillanes ang may kasalanan, si Duterte. Ito naman si Libayan, laging si Tulpo, Tolpo. Si Duterte yan kasi lahat ng pabor sa China nung panahon niya pumasok. Banat pa ni Trillanes, si dating Pangulong Rodrigo Duterte rin daw ang totoong trumaydor sa Pilipinas. Itong recently, siya yung nakipagpulong dito kay Xi Jinping na hindi niya ipinaalam ito kay President Marcos. Bakit kailangan magpaalam? Jowa. Hindi, Trillanes, ako nagtatanong lang, jowa ba ni Pangulong Duterte si Marcos? Bakit kailangan magpaalam? Una-una, there's no official dealings na naganap. At saka mahiya-hiya ka naman. Sino ka para utusan ng ating dating Pangulong Duterte na magpaalam kay Marcos? Sige nga ho. Una-una, wala naman silang kasunduan. Wala namang official na agreement. Wala namang pinirmahan. Yun, napadaan lang dahil nga may pinuntang event si Pangulong Duterte. Di ba? Pambihirang buhay naman, oo. So, maliwanag dito kung sino yung traidor sa interest ng bayan. Ano? At pero, dyan sila magaling eh. Ililihis nila eh. Para pagbibintangan nila iba, para malihis yung atensyon mula sa kanila. Uy, parang may alam akong ganun ha. Ililihis. Gawain niya ng itong sa kalukuyang gobyerno, di ba? Nalihis na nga tayo eh. Oh. Ang focus na ngayon, yung pagbobomba ng tubig ng China, pero yung heavy luggage, wala na. Yun ang patunay na panlilihis. Di ba? Yun ang dalawang panlilihis talaga, yung issue. Mantain mo ha. Eto ha, hindi biro talaga yun eh. Sana nga kung si Romualdez lang yung sinangkot doon eh. Isipin mo, sinabi at nakasampay ang kaso na yan sa Amerika na si Romualdez tumawag sa Supreme Court Justice natin para baliktarin yung mga pangyayari dito. Tama, mali? O, di ba? So, ibig sabihin nun, that's how corrupt supposedly we are. Allegedly pala, sorry, not supposedly. Allegedly, ganun tayo kakurap. Isa naman lang, sagutin ang mga akusasyon at imbestigahan ng mga bayarang media. Kaya lang, sabi nyo nga, bayarang media. Wala talaga. Sabi nito na ni Bijor Philippines, ang bilis kumagat ng media basta si Duterte. Pero si Romualdez, tahimik ang media. Perfect ka dyan. Perfect ka dyan. Ikaw ay talagang tamang papanalo yung iyong komento na yan. Kasi pag isipin nyo na nanahimik na nga yung mama, dinawit lang ni Trillanes, talagang grabe na. No? Pero yung kay Romualdez, nakasampa yung kaso na yun. Hindi yung hearsay lang o hindi yung sabihin pag sinampa yung kaso, sumumpa yung nagsampa ng kaso noon at ito'y totoo, di ba? Sa isang forum naman kanina, muling iginiit ng Chinese Embassy na dokumentado ang pagpupulong at binitawang. Sabi ni James, wala, dead ma yan kasi may allowance na. Sa bagkas. Tama nga naman, bigyan ka nga naman ng NMAX at saka LAFTAF. Ang pangako ng Pilipinas. The Chinese side launched solemn representations immediately, The Chinese requesting the Philippine side to tow away the vessel. The Philippine side also made explicit commitments to do so. The representations were put on record and well documented. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw tinutupad ng Pilipinas ang pangakong ito at itinatanggi pa. Hindi binabanggit ng China kung kaninong administrasyon ang sinasabing nangako sa kanila. Dagdag pa nila, special arrangements lang sa ngayon ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin. The Chinese side, however, has always exerted the utmost restraint with a view to maintaining the relations with the Philippines and safeguarding regional peace and stability.
Nagpadala na raw ng draft proposal ang China sa DFA para maresolba ang issue. Wala pang sagot ang ehensya kaugnay nito at sa mga paratang ni Tiglao. Nagbabalita mula sa frontline. Sabi dyan, update dun sa press ko na yon, nagpadala na daw ng draft sa DFA ang China. Abangan na lang natin kasi ako sa totoo lang, ako mismo hindi ko maano yan mahusgahan kung sino yung nagsasabi ng totoo 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, lahat na nagsasalita ngayon ay may politika. Ibig sabihin, tao ni Gloria. Sino to si Trillanes? Galit kay Duterte. Alam naman po natin yan, bitter na bitter yan, 'di ba? So sobra talagang tindi ng kanilang mga hindi natin masasabi ngayon. Siyempre si Jinggoy at saka si JB, ipagtatanggol yung ama nila. Normal lang naman po yun, ipagtanggol yung ama. So akin, ito lang, simple lang. Dapat magsalita ang China.